Talagang BBM lang po yung sa Kalam. Ngayon lang po ito nangyayari, mga kababayan. Noong previous administration po, bahag ang buntot sa China. What? Kaya wag kayong nagyayabang mga DDS. Yung sinasabi ninyong weak leader, ito siya ngayon. Lumalabas siya talaga yung totoong sa Kalam. Pero hindi niya hindi siya showy, mga kababayan. Malapit na, mga kababayan, na masilyuhan yung Joint Patrol ng Pilipinas at saka ng Australia dito, mga kababayan, sa West Philippine Sea, para matuldukan na po finally yung patuloy na harassment at pang-abuso ng mga Chinese Coast Guard at naval ships ng China dito po sa West Philippine Sea. Ayos. So ito yung mga magagandang progress ng balita ngayon. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Anya Mr. Marabilia, siguradong hindi anya ito magugustuhan ng mga barkada ni Maudix. Wala tayong paki kung hindi nila magustuhan. Yung kanilang ginagawa, mga kababayan, na pang-api sa atin, hindi natin siyempre gusto. Hindi man po maaari na yung gusto lang nila yung masunod. Kailangan gawin natin yung nararapat po sa ating interes. Tama? Ito ngayon yung balita published by Manila Standard po. Philippine-Australia to hold joint patrols in West Philippine Sea. O narito, yung balita natin kahapon, by September or October, mga kababayan, yung Amerika, sasabayan na po ng Amerika yung mismong paghahatid ng pagkain ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Yung resupply mission, yung nakabuntot na po, yung warship ng Amerika. Di ba? And that could be the start, mga kababayan, of a joint patrol din sa West Philippine Sea. So, ang mangyayari siguro, mga kababayan, magiging permanent fixture na yung armed forces ng Australia, yung Australian Naval Force, at saka yung American forces, magiging permanente na po, magiging madalas o regular yung kanilang pagpapatrolya po dito. Then afterwards, Japan will join us and South Korea, mga kababayan. So sabi po dito, the Philippines and Australia will soon hold joint patrols in the West Philippine Sea where tensions have been high over increased Chinese incursions in the area. Palalayasin natin yung presence ng mga Chinese dito po sa ating territory. So sabi po dito, we are working closely together, doing joint sales is something that we have been keen to pursue now for some time. The two defense forces have been working together to make that happen and to do that in the most effective way, anya, sabi ni Australian Deputy Prime Minister and Defense Chief Richard Marles. So sabi, mga kababayan, ni Marles, we are really pleased with the progress, anya, ng mga discussions. We expect that the first of those joint patrols to happen in not too distant future.
So malapit na po na matuldukan yung patuloy na pang-abuso ng mga Chinese sa atin. As this developed, visiting US lawmakers committed American military action to defend Philippines under the 1951 Mutual Defense Treaty. If Filipino forces came under an armed attack, we stand in full support to honor our commitment to stand by your sovereignty and security, sabi po ni Illinois Representative Jonathan Jackson in an interview, mga kababayan, sa mainstream media kahapon. Congress will stand united in supporting that, yes, and that includes attacks on Philippine vessels, sabi po ni California Representative Yang Kim. We are united in the House, as well as I would speak for the Senate and say that we are united against the aggressiveness not only here, but the aggressiveness that we see with the PRC, referring to China, throughout the world right now. So it is important that we support the Philippines because we cannot allow China or any other country to decide that they want to engage in lawless activities, and that's exactly what we see going on, sabi ni Texas Representative Jasmine Crockett. So sabi rito, the lawmakers separately met with Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Foreign Secretary Enrique Manalo, and top Philippine Coast Guard officials noong Thursday. O narito, mga kababayan, yung ating Pangulong BBM. Talagang BBM lang po yung sa kalam. Ngayon lang po ito nangyayari, mga kababayan. Noong previous administration po, bahag ang buntot sa China. What? Kaya wag kayong nagyayabang, mga DDS. Yung sinasabi ninyong weak leader, ito siya ngayon. Lumalabas siya talaga yung totoong sa kalam. Pero hindi niya hindi siya showy, mga kababayan. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya yung daldal ng daldal dito, daldal doon. Yung ating Pangulo, makikita po ninyo, parang normal lang, mga kababayan. Nandun nga, nag-attend mga kababayan ng opening ng FIBA World Cup. O, di ba? Pangiti-ngiti lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na doon sa naval exercises po, yung amphibious drill na ginawa po between Australian forces, tapos yung ating military, relax lang, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ganon ang totoong strong leader po. So, sabi dito ng ating Pangulo, ito anyang joint drills are an important aspect in how we prepare for any eventuality. Malinaw, mga Chinese na abusado? Ready po kami. This is our continuing effort to strengthen our capabilities. Hindi kami uurong po sa inyo, mga Chinese. And to have a closer working relationship with the militaries of our neighbors around the region, Marcos said in an interview in Zambales on Friday, where he witnessed Exercise Alon, the first ever large-scale amphibious landing military exercise involving the Philippines, Australia, and the United States. Kaya sa susunod po, makikita ninyo, regular na po yung magiging
joint patrol between America and the Armed Forces of the Philippines, between Australian Armed Forces and the Philippine Armed Forces. And later on, sunod-sunod na po yon, yung Japanese Naval Force sasama din po dito sa pag-maintain ng peace and order. Kasi may nanggugulo po sa ating neighborhood. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, considering that there have been so many events that attest to the volatility of the region, this kind of exercise, this kind of close strategic cooperation between countries around the region is extremely important. Napaka-importante niya ito. So the Philippines has existing visiting forces agreements with both the US and Australia. Yung offer po ng mga Chinese na makipagbalikatan din sa atin. Hindi man po pinapansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinong mauuto ninyo? May nag-advise siguro po kay Xi Jinping. May pumunta doon. Makipag-visiting forces agreement ka man niya sa administrasyon. I-try mo din niya. Baka niya mauto natin. What? Sinong mauto ninyo? Di ba? Bakit naman makikipag military exercise yung Pilipinas sa isang aggressor, sa isang mapagsamantala? Di ba? Sino niloloko ninyo? Kung naloko ninyo po yung previous administrations, ibahin ninyo yung aming Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ninyo maiisahan ang aming Pangulong Bongbong. Simula pa nung panahon ni Corico, pinagluloko na nila yung Pilipinas. At yung mga sumunod na administrasyon, mga kababayan, after Coricong, lalo lumala. Pinabayaan yung ating defense and security. Worse, mga kababayan, yung mga nakaposisyon, mga sympathetic sa mga abusadong Chinese. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Maganda na yung mga developments ng balita. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.